Bakit labis na kontrobersyal ang nilabas na report ng Anti-Money Laundering Council kay VP Sara Duterte at sa asawang si Manasseh Carpio sa impeachment hearing kahapon? Dahil mula 2005 hanggang 2026 o sa loob po ng 2 dekada, nakakahilo ang dumaan na pera sa mga bank accounts ng mag-asawa. Ang perang lumabas-pasok sa kanilang bank accounts nasa 6.7 billion pesos. Pero gaya po ng lahat ng bagay, importante ang konteksto. Ang 6.7 billion pesos na yan ay ang total na transaction amounts. Ibig pong sabihin, pinagsama-sama ang inflows at yung outflows, yung perang pumasok sa bangko at yung perang lumabas. Ibig sabihin, kung halimbawa magdeposito ka ng 100 pesos ngayon at next week mag-withdraw ka ng 50 pesos, ang total transaction amount sa iyong account ay 150 pesos. Kaya't maaaring ang mas reasonabling tignan ay ang neto. Ibig pong sabihin, ibawas mo ang perang lumabas sa perang pumasok para may ideya ka kung magkano ang maaring natira sa bangko. Kung deposit ng 100 at withdraw ng 50, syempre 50 ang natira. Kung i-apply mo po yan sa pinagsama account si VP Sara at ng kanyang asawa, ang pumasok na pera ay 4.4 billion ayon po sa AMLAC report. At ang perang lumabas ay 1.5 billion. So ang neto po ay 2.87 billion pesos. Napakalaki pa rin po pero hindi na kasing laki noong 6.7 billion. Ngayon, yan ba ang suma total na laman ng mga accounts? Siyempre, hindi po natin alam dahil confidential ang mga bank records. Pero kahit papano, may ideya na tayo kung gaano kalaki o kaliit ang maaring natitira. Pero ito pa ang dagdag na konteksto. Iyan pong mga numerong nilabas ng AMLAC kahapon ay para lamang sa mga transaksyon na red flag ng mga bangko dahil nagduda sila. Ito yung mga tinatawag na covered or suspicious transactions. Kumbaga, hindi pa po kasama dito ang mga normal na mga withdrawal at deposito ng mag-asawa. Ito lamang po ang mga transaksyon na pinaghinalaan ng mga bangko. At yan pa po ang isa pang konteksto. Ang paghihinala at ang pag-red flag ng mga transaksyon hindi po galing sa Anti-Money Laundering Council or AMLAC. Ang mga bangko po mismo na mag-asawa ang nag-report ng mga tinagurian nilang suspicious transactions sa Anti-Money Laundering Council. At yan naman po ang sinabit ng AMLAC kahapon sa Justice Committee hearing. At ito po, may isa pang punto na malamang ay mainit na pagtatalunan pag dumating po ito sa isang impeachment trial. Napupuna ang Vice Presidente dahil ang laki ng dumaloy na pera sa kanyang mga bank accounts kumpara sa kanyang pinakahuling SALN. Ang mga suspicious inflows na pumasok sa kanyang bank accounts sa nakaraang 2 dekada nasa 1.8 billion pesos. Ang lumabas naman ay nasa 1.2 billion. So meron pong neto na 621 million. Pero sa kanyang huling SALN noong 2024, ang net assets niya nasa 88 million pesos lamang. Net assets po yan. So hindi lamang pera sa bangko, lahat na po yan ng ari-arian kasama ang bahay, lupa, kotse, mga alahas at mga investments. Pero kung titingnan mo ang AMLAC report, ang malaking galaw po talaga ng pera nasa taong 2006 hanggang 2014. Daan-daang milyones ang dumaan sa kanyang mga bank accounts. Mayroong 700 million, mayroong 600 million, and so on down the line. Yun lang, ito po'y panahon na si Sara Duterte ay Vice Mayor o Mayor pa ng Davao City. At pero sa panahon nung si Sara ay Vice Presidente na, lumiit po ang dumadaang pera sa kanyang mga bank accounts. Meron pong 40 million, meron pang 1 million. Napaka-importante po ng tanong na yan dahil ang kinakaharap ni Sara Duterte ay impeachment bilang Vice Presidente. Paano ngayon sa impeachment trial ang pagtitimbang sa mga malaking perang dumaan nung panahon na si Duterte, alkalde pa ng isang syudad? Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.